Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang ika-5 aralin sa Filipino. Bago ang lahat, kami ang ika-2 pangkat sa Pilipino. Makapangyarihang Diyos, Ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong araw upang matuto ng bago. Tulungan mo kaming tumuon at gabayan kami at ang aming mga guro habang kami nag-aaral. At lumikha ng mga bagong karanasan sa pagkatuto na aming idinadala. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sa aralin na ito, tatalakayin natin ang dulang. Ang paglilitis ni Mang Serapio. Una ay ang mga tauhan sa dula. Mang Serapio, ang bulubing nasasakdal. Pangalawa, mga tagapag-usisa mula sa federasyon. Pangatlo, may kinalaman kay Serapio. Pang-apat, hukom ang pinakamataas sa loob ng federasyon. Panglima, mga sakal, mga nagpupumilit na parasahan si Mang Serapio. Pang-anim, mga pilay. Ang dalawang pilay ay hinihiling na hukom para makakuha ang baul. Ngayon, alam na natin ang mga tauhan. Patuloy tayo sa buod ng dula. Si Mang Serapio ay isang mahirap na tao. Inakusahan di makatuwirang paglilitis na pinagmulan ng kanyang paghihirap. Si Mang Serapio ay isang miyembro ng federasyon ng mga namamalimos na pinagmumunaan ng dalawang tao nagsisilbing leader at hukom. Ang federasyong ito ay binubuo ng namamalimos ng mga taong may kapansanan tulad ng bulag, pilay at iba pa. Namamalimos sila ng pera at pagkatapos ng araw ay ibibigay nila ito sa federasyon. Ang sitwasyon sa buhay ni Mang Serapio ay miserable at ng buo niyang pamilya dahil ang asawa niya at anak ay namatay sa aksidente. Nawalan siya ng pag-asa kaya siya ay nasa langsangan. Sa loob ng federasyon ay nasasakdal sa hukuman ang pulubing si Mang Serapio. Pinagkakaisahan siya ng mga tagapag-usisa at tagapagtanong ng may hawak ng kaso. Habang inuusisa ang pulubing si Mang Serapio, pilit din niyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili mula sa mga salitang ibinabatikos sa kanya. Hanggang sa pinakailaman ng mga saksi ang baul na nakita nilang pinagkakaabalahan noong ni Mang Serapio habang nasa trabaho ng pamumulubi. Nakipag-agawan si Mang Serapio sa mga tagapagtanong. Ang buong federasyon ay kumalaban sa kanya. Nabuksan na ang baul ni Mang Serapio at nakuha mula rito ang isang manika na may pagmamay-ari ng kanyang anak na pumanaw na. Unay nanahimik ang lahat ngunit nasapawan ito ng mga tagapagtanong kung kaya't muli pinagdesisyonan na parusahan si Mang Serapio. Nakapagkasundaan ng hukom na ituloy ang parusa kay Mang Serapio sa kabila ng karanasan na dinaranas. Tinanggalan siya ng mga mata sa karumal-dumal na paraan. Ipinakita sa buong federasyon ang nangyari kay Mang Serapio. Pinamukha sa kanilang lahat na kailangan may hindi namumuhay ang mga pulubing tulad nila sa paraan na may kasiyahan tulad ng ginawa ni Mang Serapio. Tapos na tayo sa buod, pumunta naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Una, ang asawa at anak ni Mang Serapio ay namatay sa aksidente. Nawalan siya ng pag-asa kaya siya ay nasa lansangan. Pangalawa, pinagkakaisahan siya ng mga tagapag-usisa at tagapagtanong na may hawak ng kaso. Pangatlo, pinakailanman ng mga saksi ang baul na nakita nilang pinagkakabalahan noon ni Mang Serapio habang nasa trabaho ng pamumulubi. Nakipag-agawan si Mang Serapio sa mga tagapagtanong. Pang-apat, nabuksan na ang baul ni Mang Serapio at nakuha mula rito ang isang manika na pagmamay-ari ng kanyang anak na pumanaw na. At ang huli, nakapagkasunduan ng hukom na ituloy ang parusa kay Mang Serapio sa kabila ng karanasan na dinaranas. Tinanggalan siya ng mga mata sa karumal-dumal na paraan. Alamin natin ang aral o mensahe sa dulang ito.
Ang aral o mensahe dito ay ang dulang ito ay sumasalamin sa malaking isyung panglipunan at pampolitika na hinaharap ng mga mahirap. Sa dulang ito, makikita natin na hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya at ang kanyang mga karapatan. Ito ay sa mga malalaking isyung pampolitika at panlipunan sa Pilipinas, kung saan ang uring magagawa o ang mga mahirap ay inaabay at pinagsasamantalahan ng mayayaman at mga pangyarihan. Tapos na nating talakayin ang dulang ang paglitis ni Mang Serap. Ang susunod nating tatalakayin ay ang mga pahayag na nagbibigay ng patunay o nagsasaad ng katotohanan. Ayon kina BBFL, ang komunikasyon ay ang proseso ng pagtugon sa impormasyon at idinagdag pa nila na ang komunikasyong pangtao ay proseso ng pagbibigay kabuluhan sa buhay at naibabahagi ito sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng verbal at di-verbal na mensahe. Masasabing ang komunikasyon ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkilala at pagkakahulugan sa verbal at di-verbal na gawin ng tao. Para magawa ito, kinakailangan may isang common o isang pagpapakahulugan sa mensahe, ang tagapaghatid at tagaptanggap upang magkatuon ng ganap ng unawaan at tunay na mabisang. Ang komunikasyong hindi nagsasaalang-alang ng pangangailangan, kaligiran o background at kultura na tagatanggap ay kadalasan di nagiging matagumpay dahil nawawala ang pagkakaunawaan. Minsan naman may mga pahayag ang isang tao na ayaw natin tanggalin o pinagdududahan natin makatotohanan. Samantala, may mga pahayag naman ng pagpapalagay at naglalarawan lamang ng paaaring kahantungan o makalabasan na pangyayari na maaari pagtalunan at saliksikin bago mapatunay. Iba't ibang pahayag na nagbibigay ng patunay o nagsasaad ng katotohanan. Una, nagpapatunay ng katotohanan. Ito ang pinakamadaling matukoy ay ang mga pahayag na tuwirang nagpapatunay ng katotohanan. Gumagamit ito ng mga ekspresyon na nagpapatibay ng katotohanan gaya ng sa totoo lang, tunay, talaga, at iba pa. Narito ang mga halimbawa. Unang halimbawa, tunay na nakaaantig ng puso ang kinasapitan ng SAF-44 sa kamay ng mga bandido. Dito, ginamit natin ang salitang tunay. Pangalawang halimbawa, sa totoo lang, mas maraming magulang ang pabor sa programang K-12 ng DepEd. Ginamit naman dito ang salitang sa totoo lang. Pangalawa, nagpapahiwatig ng katotohanan. Ito ay lubhang mahirap para sa mag-aaral na tukuyin ng mga pangungusap na nagpapahiwatig ng katotohanan dahil hindi ito gumagamit ng mga pahayag o keywords para patunayan ang katotohanan ng pahayag. Ngunit kung susuriin mabuti ang mga pahayag ay mahihiwatigan ang pagkamakatotohanan nito. Narito naman ang mga halimbawa. Ang Santo Papa ay isang pinagkakatiwalaang tao sa mundo. Malaga ang pagsasalita gaya rin ng paghinga. Ang taong palabas ay nakakaiwas sa disgrasya. Nakikita natin dito na mahirap pasubalian ang katotohanang ipinapahayag ng mga nabanggit na halimbawa dahil sinasang-ayunan ito ng maraming tao kung kaya nagiging makatotohanan. Ito na ang pinakahuling pahayag na nagsasaad ng katotohanan. Nagpapakita ng katotohanan. Ito ang mga pahayag na nagpapakita ng katotohanan ay gumagamit ng mga salita, datos, mga impormasyong resulta ng pag-aral o mga ebidensyang magpapatunay. Maaari ding nanggaling ang mga pahayag sa mga pinagkakatiwalaang tao sa larang. Ito ang mga halimbawa. Ayon sa mga doktor, mahalagang regular na maghugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Pangalawa, batay sa mga ebidensyang nakalap gaya ng testimonya ng mga nakasaksi at kopya ng CCTV ay napatunayang nagkasala ang salarin. Makikita natin dito na nabanggit ang mga pinagkakatiwalaang tao gaya ng doktor na nabanggit sa unang pahayag. Gayon din, nabanggit rin ang paggamit ng ebidensya gaya ng mga saksi at kopya ng CCTV. Hindi rin may isasantabi ang ilang pahayag na nagpapakita ng pagpapalagay. Kapag ginagamit ang mga salitang marahil, baka, sa palagay ko, at iba pa sa pahayag. Ito ay nagiging opinion o nagpapalagay na lamang.
Ngunit maaari pa rin pagtalunan ng katotohanan sa likod ng mga pahayag na ito. Malaki na itutulong ng wasto at angkop na paggamit na ekspresyon ng pagpapahayag ng katotohanan na pagpapalagay sa pagkamabisa at pagtatagumpay na komunikasyon dahil natutukoy nito kung makatotohanan o di makatotohanan ng pahayag. Nakaiwas din ng tao na maloko ng iba o di kaya malihis na pananaw.